Sa isang masikip na apartment sa Quezon City, nakatira ang pamilya ni Dolores Medina. Sa edad na 46, sanay na si Dolores sa araw-araw na paulit-ulit na takbo ng buhay. Maagang gumigising para maghanda ng almusal. Inaasikaso ang dalawang anak na sina Mikay at Renz. At pagkatapos ay nagtutungo sa isang mall sa Maynila kung saan siya nagtatrabaho bilang sales lady. Sa maliit na kinikita niya, kasama ng kita ng asawang si Julius bilang jeepney driver, sapat lang ang pera upang maitawid ang mga pangailangan ng pamilya. Wala man silang marangyang buhay. Maayos naman ang takbo nito at yun ang mahalaga para kay Dolores. Si Julius bilang lalaki ay likas na tahimik at masipag. Bira niyang ipahayag ang kanyang damdamin. Sa halip, ipinapakita niya ang pagmamalasakit sa mga simpleng bagay. Ang pag-uwi ng tinapay para sa mga bata pagkatapos ng pasada, ang pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa bahay o ang pagpapakita ng kanyang concern kay Dolores sa tuwing umuwi mula sa trabaho. Ang kanilang mga anak naman, sina Micaela na 10 taong gulang at si Renz na 8 taon, ay nagbibigay ng ingay at buhay sa kanilang tahanan. Mahilig si Mikay na magbasa ng libro at madalas nagtatanong sa kung paano maging guro balang araw. Si Renz naman ay abala sa paglalaro sa kalsada kasama ang mga kaibigan. Sa gabi bago matulog nagkwekwentuhan sila tungkol sa mga karanasan sa araw na yon na tila nagsisilbing sandaling pahinga mula sa hirap ng buhay. Sa kabila ng kasaysayang ito, si Dolores ay madalas na napapaisip. Tuwing siya'y pauwi mula sa mall habang naglalakad sa makitid na daan papuntang apartment, may mga pagkakataong dadapo sa kanyang pakiramdam na tila may kulang. Hindi niya may paliwanag, ngunit sa mga gabing tahimik, sa ilalim ng lumang bumbilya sa sala na uuwi siya sa pag-i-scroll sa kanyang cellphone. Sa social media, iba't ibang larawan ang kanyang nakikita. Ang mga kaibigan at kakilala niya ay nagpo-post ng mga larawan mula sa bakasyon, mga magagarang kasuotan o masasarap na pagkaing tila hindi niya kailanman mararanasan. Madalas niyang titigan ang mga ito, iniisip kung anong pakiramdam na magkaroon ito. Sa kabila ng mga bagay na tumatakbo sa isipan, ipinagpapatuloy niya ang araw-araw na buhay. Gigising ng madaling araw, ihahanda ang almusal, aalagaan ang mga bata at aalis papuntang trabaho. Sa gabi babalik siyang pagod pero laging magpipilit ng ngiti para sa pamilya. Naging takbuhan niya tuwing naguguluhan ang kanyang cellphone. Ang mga post na dati tinitingnan lang niya ng saglit ay nagiging mas mahirap takasan. Unti-unti ang simpleng aliw na dulot ng social media ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Habang minamasdan niya ang kanyang pamilya, si Julius na abala sa pagkukwenta ng kita sa pasada at ang mga bata na nagtatawanan sa sala, ramdam niyang mahalaga sila sa kanya. Ngunit sa likod ng tahimik na pagmamasid, may bahagi sa puso niyang hindi maipaliwanag. Isang tila pagkukulang. Kahit hindi niya alam kung paano o ano ito. Isang gabi noong Hunyo 2022 matapos niyang mailigpit ang hapunan patulugin ng mga bata, naupo si Dolores sa sulok ng sala. Hawak ang cellphone. Sa liwanag ng screen lumitaw ang pamilyar na mundo ng social media. Habang tinitingnan ang mga larawan, isang notification ang napansin niya. Friend request mula sa isang taong hindi kilala. Ang pangalan sa profile ay David Carter. Ang larawan nito ay nagpapakita ng isang foreigner na marahil ay nasa mid-40s, ang edad at may maayos na itsura. Sa isip niya naglaro ang tanong kung sino ito at bakit parang pamilyar ang pangalan. Napansin niya ang ilang mutual friends nila na naging dahilan para isipin niyang baka kaibigan ito ng kakilala. Sa kabila ng kaunting pag-aalinlangan, tinanggap niya ang request. Hindi nagtagal dumating ang mensahe. Tila simpleng pagbati lang mula sa isang taong gustong makipagkaibigan. Habang binabasa ito, inisip niya kung paano ba dapat tumugon. Sa uli, sumagot siya ng maingat at ibinalik ang magalang na pagbati ng estranghero.
Habang lumilipas ang oras, nag-usap sila. Ang lalaki nagpakilalang negosyante mula sa London, isang balo at naghahanap ng makakausap at makakasama sa buhay. Habang nagbabahagi ng kwento, hindi maiwasan ni Dolores na ngumiti, dala ng tila magaan at maginhawang pakiramdam. Nang sumunod na linggo, ang kanilang komunikasyon ay naging regular. Habang nagtatrabaho sa mall, naging abala si Dolores sa pag-reply sa mga mensahe ni David. Simpleng usapan na tila nagdadala ng kasiyahan sa kanya. Ang mga kwento nito ni David ay puno ng detalye tungkol sa buhay na tila malayo sa kasalukuyang karanasan. Mga tanawin, karangyaan at mga pangarap na hindi makatotohanan sa kanya bilang ordinaryong tao. Tuwing magpapadala ito ng larawan, palaging may kasamang mga salitang nagpapaalala sa kanya ng halaga na noong una ay ayaw niyang bigyan ng kahulugan. Nagpapadala rin ito ng mga voice messages na lalong nagpahumaling kay Dolores. Gayunpaman, dahil sa hiya ni Dolores at dahil hindi ito ganoon kabiyasa sa pagsasalita ng Ingles, ay mas pinili na lamang nitong magpadala ng chat kaysa tawagan ang lalaki. Nangangamba rin itong baka magbago ang tingin sa kanya ni David kung sakali. Hindi agad napansin ng pamilya ang pagbabagong ito. Sa harap ni na Julius, Mikay at Renz, normal siya. Ginagawa mga gawain ng isang ina at asawa, ngunit may mga pagkakataong nag-iisa siya. Lagi niyang hawak ang cellphone niya. Kapag tulog na lahat, lumalabas siya sa silid para ipagpatuloy ang usapan ng lalaking nagbibigay ng kakaibang pagka-espesyal sa kanya. Sa isa sa mga usapan nila, nagpadala si David ng larawan ng isang parke, lugar na puno ng mga bulaklak. May kasamang pahayag mula rito ng hangaring dalhin siya roon balang araw. Habang tinitingnan niya ang larawan, naglaro sa isip niya ang imahe ng isang mas maginhawang buhay. Ang ideya ng lugar na yon ay nagbigay sa kanya ng ligaya. Habang tumatagal ang komunikasyon, nararamdaman niyang lalong may nagbago sa damdamin niya. Hindi niya ito binabanggit kahit kanino. Na unti-unti siyang nalubog sa koneksyong binuo niya sa isang taong hindi naman niya personal na kilala at nakakausap lang niya mula sa telepono. Naging mas mahirap para kay Dolores na itago ang mga pagbabago sa kanyang mga kilos. Ang mga gabing ginugugol niya sa pakikipag-usap kay David ay naging mas mahaba at ang mga simpleng gawain sa bahay ay madalas niyang napapabayaan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na magmukhang walang pagbabago, napansin ni Julius ang unti-unting pagkawala ng atensyon ng kanyang asawa sa pamilya. Sa tuwing susubukan niyang kausapin si Dolores tungkol sa mga napapansin niya, palaging maikli ang sagot nito at umiiwas. Isang gabi habang tahimik ang buong bahay, hindi sinasadyang nakita ni Julius ang cellphone ng asawa. Sa umpisa, nag-alangan siyang tingnan, ngunit hindi niya napigilan. Naroon nga ang mga mensahe mula sa isang taong hindi niya kilala. Mahabang pag-uusap na may matatamis na salita at larawan ng banyagang lalaki. Unti-unti ngang nabuo sa isipan niya ang larawan ng kung ano nga ang nangyayari. Hindi siya agad kumilos. Tahimik niyang binalik ang phone sa lamesa at naghintay ng tamang oras. Nang sumapit ang umaga, habang nag-aayos si Dolores ng agahan, dahan-dahan siyang lumapit at tinanong ito kung sino si David. Hindi makatingin si Dolores, ngunit nanginginig ang kamay nito. Sa halip na sagutin ang tanong, sinabi nito na hindi mahalaga ang usapan at dapat lang na ituon niya ang pansin sa ibang bagay. Sa kabila ng pagtanggi ni Dolores, patuloy si Julius sa mga tanong. Sinasabing hindi niya maunawaan kung bakit napapalayo ang loob ng asawa sa kanila. Sa puntong yon, inamin ni Dolores na si David ang dahilan ng mga pagbabago. Ngunit sinabi rin niya na hindi yun kasalanan ni Julius o ng mga bata. Idinailan niyang matagal na niyang nararamdaman na tila may kulang sa buhay at sa pag-uusap nila parang nahanap niya ang sagot. Nang marinig ito ni Julius, sinubukan niyang kumbinsihin si Dolores na manatili. Sinabi niya na handa siyang magbago kung may pagkukulang at nagmakaawa siyang huwag iwan ng pamilya. Sa mga salita ni Julius, maririnig ang pangamba sa boses. Ang takot na mawala ang kabiyak ng ilang taon na niyang nakasama. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matigas si Dolores.
Sa kanyang isip, ang mga pangako ni David ay tila mas maliwanag kaysa sa realidad ng kanyang kinakaharap. Dumating ang araw na tuluyang iniwan ni Dolores ang kanilang bahay. Nagmakaawa si Julius sa kanya na huwag umalis. Ang mga bata ay hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. Tahimik namang umalis at naglakad si Dolores palabas ng bahay. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Julius na pigilan siya. Pero hindi na tumingin pa si Dolores pabalik. Tahimik siyang lumakad palabas ng bahay dalang bigat ng desisyon. Habang naglalakad papalayo, naririnig niya ang mahinang boses ni Julius na tumatawag sa kanya pero hindi na siya lumingon. Naniniwala siyang ang hakbang na ito ang tama para sa kanya. Ang larawan ng pamilya, ang tawanan ni Mikay at ang mga gabing tahimik kasama si Julius ay naging anino na lang habang pinipili niyang sundan ang pangakong inilatag ng isang estranghero. Nang lisanin ng tahanan, nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Dolores. Sa isang maliit na inupahang kwarto malayo sa dating tahanan, ginugol niya ang araw sa pakikipag-usap kay David. Ang bawat mensaheng natatanggap mula rito ay nagpapatibay sa desisyon niyang iwan ng pamilya. Ang mga pangako ng mas maginhawang buhay, ng paglayo sa hirap at ng kasamang tunay na magmamahal sa kanya ay naging sinag ng liwanag na gumabay sa kanya sa kabila ng pangungulila. Sa simula, naging masigasig si Dolores sa trabaho dalang inspirasyon ng bagong pag-ibig. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang ang bawat pag-uusap ay may kasamang pahiwatig ng pangangailangan. Una, sinabi ni David na meron siyang pansamantalang problema sa negosyo. Isang transaksyong kailangang marisolba. Sa unay nag-alinlangan si Dolores, ngunit sa tono ng mga mensahe nito, naramdaman niyang parang siya lang ang tanging maaasahan nito. Hindi niya alam kung paano nagsimula, ngunit isang araw, hinugot niya ang kaunting ipon na iniwan niya sa bangko. Sa isip niya, ang perang yun ay hindi lang tulong kundi isang paraan para patunayan ang tiwala kay David. Hindi rin nagtagal, ang unang halagang ipinadala niya ay sinundan ng iba pa. Sa bawat problema ni David, ang kanyang tugon ay palaging nagbibigay ng pag-asa. Umaasa na ang bawat sakripisyo ay hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan kasama ang lalaking bumuo ng pag-asa sa kanyang isipan. Habang patuloy ang komunikasyon, unti-unting nawala ang sariling buhay ni Dolores. Ang maliit na perang natitira ay hindi na sapat para tustusan ang pangangailangan. Nagsimula siyang manghiram mula sa mga kakilala. Iniisip na balang araw may babalik niya lahat kapag natupad ang mga plano nila ni David. Sa kabila ng kalagayan, patuloy niyang hinawakan ang pangako ng banyaga. Samantala, sa kabila ng kanyang pagkakahiwalay, may mga pagkakataong sumagi sa isip niya ang kanyang pamilya. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, naaalala niya ang tawanan ni Mikay at Renz at ang pag-aalaga ni Julius. Ngunit tuwing nararamdaman niya ang bigat ng pangungulila, bumabalik ang mga salita ni David na puno ng pag-asa. Ang mga ito ang nagpapabura sa kanyang alinlangan at nagbabalik ng tiwala sa desisyon niya. Habang lumilipas ang mga buwan, ang sitwasyon niya ay lalo pang bumagsak. Unti-unting nawala sa kanya ang lahat ng pinagpaguran niya. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang umasa sa ilusyon ng isang magandang kinabukasan. Sa isip niya, ang sakripisyo ay may kahulugan at balang araw babalikan niya ang kanyang pamilya na may dalang tagumpay. Sa huli, ang mga pangarap na ito ay naging tanikala na gumapos sa kanya. Hindi niya alam na ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan ay lalapit sa kanya. Handang sirain ang ilusyong inalagaan niya. Sa paglipas ng halos isang taong pakikipag-usap kay David, naging bahagi ng buhay ni Dolores ang pagbibigay ng tulong at suporta rito. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandaling may bumabagabag sa kanya. Naglalaro ang mga tanong na matagal na niyang tinataboy. Bakit tila hindi pa natutupad ang pangako ni David? Bakit palaging may bagong problemang kailangang solusyonan? Sa kabila nito, ang hinahanap niyang katiyakan ay lumayo. Abril 2023, nakatanggap si Dolores ng tawag mula kay Elsa Capistrano
na isa sa mga kasamahan niya sa trabaho. Sa umpisa ng pag-uusap, pangkaraniwang kwentuhan lang. Ngunit nang mapunta ang usapan sa social media, biglang binanggit ni Elsa ang tungkol sa isang kakilala nitong nabiktima ng isang love scam. Ang kwento ay halos kahawig ng sitwasyon ni Dolores, isang banyagang lalaki nagpakilalang negosyante, nagpahayag ng pagmamahal at pangako at nangihingi ng pera para sa mga di umano'y pangangailangan. Sa pagdinig ng kwento, mabigat na bagay ang bumagsak sa dibdib ni Dolores. Sa bawat detalye, tila lumalabas ang mga katotohanang iniiwasan niya. Nang matapos ang tawag, binalikan niya ang mga mensahe ni David, binasa niya ito, at sa bawat salita, nabuo ang larawan ng posibilidad na panloloko. Habang sumasagi ang pagdududa, sinubukan niyang kontakin si David at naglakas loob na tawagan para kumprontahin. Gayunpaman, tumanggi ang lalaking kausapin siya dahil nasa importante itong business affair umano na kailangan niyang asikasuhin sa loob ng ilang araw. Yun ang huling mensaheng natanggap niya sa kabila ng pagtatangka nitong tawagan si David. Dahil dito, sinubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol kay David gamit ang mga detalyeng ibinigay nito. Inisa-isa niya ang mga larawan, pangalan ng lugar at account nito sa social media. Ngunit sa bawat pagtatangka, walang malinaw na sagot na lumabas. Ang mga larawan nito ay natuklasang mula sa iba't ibang lugar sa internet at ang mga kwento ay walang malinaw na katotohanan. Ang kanyang pangamba ay napalitan ng masakit na pagtanggap na maaaring biktima siya ng panloloko. Ang mga araw na sumunod ay puno ng pagkabalisa. Napuno siya ng panghihinayang sa lahat. Bukod sa pera, ay oras, tiwala at dangal. Muli niyang naalala ang pamilya. Si Julius na nagmamakaawa at sina Mikay at Renz na tila hindi niya binigyan ng pagkakataong maunawaan ang desisyon niya. Doon niya naramdaman ang halaga ng pamilya niya higit sa anumang material na bagay. Mayo 2023, matapos ang mahabang pagdinilay na pagdesisyonan ni Dolores na balikan ng pamilya. Hindi niya alam kung tatanggapin pa ba siya nito, ngunit naramdaman niyang yun ang tamang gawin. Sa isipan niya, hinanda niya na ang posibilidad na maaari siyang pagtabuyan ng mga ito. Pagdating niya sa harap ng pinto, ang tunog ng pinto ay nagdala ng halo-halong damdamin, takot, pag-asa at matinding pagsisisi. Bumungad si Julius sa kanya. Mababakas sa mata nito ang sorpresa, ngunit kasabay ang matinding bigat ng sakit na iniwan niya. Nakita niya sina Mikay at Renz na nakatayo. Hindi rin alam ang dapat maramdaman. Sa paglapit niya, wala siyang ibang nasabi kundi ang mahina at nanginginig na paghingi ng tawad. Nangulila siya at nagsisisi, ngunit sa kabila nito nanatili si Julius na nakatayo at wala ring masabi at nananatiling tahimik ang kanyang pamilya. Sa kabila niyon, tumabi si Julius mula sa pinto na para bang hinayaan siyang pumasok, pero hindi pa rin nagsasalita. Habang sinisimulan niyang ipaliwanag ang lahat, nararamdaman niya ang panginginig ng boses. Hindi niya magawang tingnan ang asawa. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tila pumipigil sa kanya. Ikinuwento niya ang lahat kung paano siya nalinlang ni David, kung paano ang mga pangako nito ang nagpalayo sa kanya sa pamilya, at kung paanong natuklasan niya ang katotohanan. Habang nagsasalita, ramdam niya ang pagpatak ng luha. Hindi lang dahil sa sakit ng panloloko, kundi sa kawalan ng maayos na paliwanag para sa kanyang pamilya. Ang bawat salita ay pagsisisi, ngunit hindi niya alam kung sapat ito para maibalik ang tiwala ng pamilya. Nanatili si Julius sa upuan na hindi nagsasalita, ni hindi tumitingin sa kanya. Sa mga mata nito, mababakas ang bigat ng pinagdaanan. Ang mga bata sa kanilang murang isip ay nagbigay ng unang hakbang. Nilapitan siya ni Mikay. Hawak ang maliit nitong kwaderno, naupo ito sa tabi niya. Bagamat si Renz ay nag-aatubili, lumapit na rin ito. Sa munting kilos, naramdaman ni Dolores ang pag-asa. Hindi nagtagal, tumayo na ang asawa. Ngunit mararamdaman pa ring hindi ito handang magpatawad. Gayunman, para kay Dolores, ang simpleng pagpasok niya sa tahanan at ang paglapit ng mga anak ay isa ng simula. Alam niyang ang tiwala ni Julius ay hindi na maibabalik agad-agad, ngunit handa siyang gawin ang lahat para buuin
ang pamilya. Sa mga sumunod na araw, pinatunayan niya ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng muling pag-aasikaso sa bahay at pagbibigay pansin sa mga anak. Hindi naging madali ang lahat. Ang distansya ni Julius ay nanatili at ang mga bata ay may mga sandaling naguguluhan pa rin. Sa kasalukuyan, natutuhan ni Dolores na ang bawat pagkakamali ay may dalang aral. Ang kanyang karanasan ay hindi lang tungkol sa panloloko kundi pati na rin sa paglimot kung ano ang tunay na mahalaga. Sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ng pamilya ay nanatiling naroon. Sa isip niya naging malinaw na ang bawat kilos ng pagsisisi at pagmamahal ay ang tunay na susi para buuin ang nasirang tiwala. At sa muling pagtanggap ng pamilya niya natagpuan ang tunay na tahanan na minsan niyang nakalimutang pahalagahan.